Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Kolosas 1:18-22. Si Kristo ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa Kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Banal, walang dungis at walang kapintasan. Ang iglesia ang kalipunan natin ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay mga makasalanan, ngunit Diyos ang gumawa upang ipagkasundo tayo sa Kanya. Isinugo niya ang Kanyang tanging anak, ang Panginoong Hesus, na namatay para sa ating kasalanan. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang Kanyang katawan at dugo na handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ginawa niya ito upang tayo ay iharap sa Kanyang sarili na banal, walang dungis at walang kapintasan. Hindi natin magagawa na maging banal, kaya't siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang gumagawa sa atin na tayo ay mamuhay na banal hanggang sa pagbabalik niya. Awit 51:6-9. Narito ikaw ay nagdanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao, at sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niyebe. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Ang dugo ni Kristo. Si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay ibinigay niya ang Kanyang dugo at sarili na walang dungis para sa atin. Siya ay namatay para sa ating kasalanan. Siya ngayon ay nabubuhay sa kanan ng Ama sa langit. Habang tayo ay namumuhay sa liwanag ng Diyos, ang dugo ni Kristo ay lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Unang Tesalonica 5:22-24. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo ay iligtas sa kasalanan, kung kaya't ibinigay niya ang Kanyang tanging anak upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama sa pagliligtas ang pagpapabanal sa atin ng Diyos. Tayo ay pinababanal ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang pabanalin ang ating buong pagkatao, ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. Juan 17:17-22. Dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Gayunmay hindi lamang sila ang idinadalangin ko,
kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal, kung paanong ako'y iyong minahal. Ang pagiging banal. Ang pagiging banal ay ang pananahan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa ating buong pagkatao. Ibigay at isuko natin sa Diyos ang ating sarili upang tayo ay mamatay sa kasalanan at Kanyang parahanan upang mabuhay sa Kanyang katuwiran. Gayon ang ginawa ng Panginoong Hesus. Unang ibinigay at isinuko niya ang Kanyang sarili sa Ama. Hinubad niya ang Kanyang pagkadiyos, nagpakababa at naging tao at lubos na sinunod ang Ama hanggang kamatayan sa krus. Dahil sa Kanyang salita ay sumampalataya tayo kay Kristo. Nang tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay tinanggap niya. Tayo ay naging isang katawan ni Kristo na nasa Ama. Tayo ay naging banal dahil tayo ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa atin. Ang layunin ni Kristo. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang sarili para sa atin upang tayo ay maging Kanyang isang katawan na banal, malinis, walang mantsa o dungis. Ang Diyos ang gumagawa kaisa ni Kristo at ng Espiritu Santo na tayo ay maging banal sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. Mangyayari ito dahil tapat ang Diyos na sa atin tumawag na maging banal. Hindi siya mabibigo sa Kanyang ginagawang ito sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.